Kabanata 771, Leon Wolf. Halos lumabas ang mga mata ni Ginoong Fred nang makita kung sino ang itinuro ni Wilfred. Nandoon siya noong nakipag-away si Ginoong Javner kay Leon dahil isa siya sa mga bantay na dinala nito noon. Sinubukan niyang sugurin si Leon noon, ngunit kahit nasa pinakamataas na antas na siya ay madali lamang siyang natalo nito na parang walang kahirap-hirap. Higit pa roon, nagpadala pa ang pamilyang West ng isa pang mandirigma na nasa gitnang antas na, ngunit wala rin itong nagawa laban kay Leon. Sa huli, labis na natakot si Jared at lumuhad pa upang humingi ng tawad, at hindi nag-atubiling pilayin ang sarili niyang braso upang iligtas ang kanyang buhay. Nakita mismo ni Ginoong Fred ang lahat ng iyon, kaya higit kanino, alam niya kung gaano kalakas si Leon. Hindi siya makapaniwala na sa dami ng tao sa mundo, si Leon pa ang nakabangga ni Wilfred, ang taong kinatatakutan niya ng lubos. Sadyang mahirap isipin kung gaano siya natakot sa sandaling iyon. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan, Ginoong Fred? Sugurin mo na siya, naiinip na sigaw ni Wilfred. Opo, bamulong ang tatlong bantay na nakatayo sa likuran ni Ginoong Fred. Hindi pa nila nakikita si Leon noon kaya wala silang ideya sa tunay na lakas nito. Handa na sana silang sumugod nang pigilan sila ni Ginoong Fred. Tumigil kayo. Itinaas ni Ginoong Fred ang kanyang mga kamay at hinarang sila. Mahina niyang sinabi na puno ng takot, Ginoong Javner, hindi natin ito magagawa. Napakalakas ni Leon Wolf at hindi siya taong dapat nating suwayin. Siya, malakas. Kalokohan iyan. Isa lang itong walang kwentang dukha na sumasakay sa motorsiklo. Paano mo nasabing malakas siya? Akala mo ba mangmang ako? Natigilan sandali si Wilfred bago dumilim ang mukha habang nakatingin kay Ginoong Fred. Ginoong Fred, kilala mo ba siya? Kaibigan mo ba siya at kaya mo siya ipinagtatanggol? Hindi po, Ginoong Javner, hindi ko maipapaliwanag ng lubusan kung sino siya, ngunit maaari ninyong tawagan si Ginoong Javner at itanong ito sa kanya. Malalaman ninyong hindi ako nagsisinungaling, sagot ni Ginoong Fred. Totoo ba iyan? Nag-alinlangan si Wilfred ngunit upang makasiguro ay tinawagan niya ang kanyang ama. Dad, may sumugod sa akin dito sa kapehan, maikling ikinwento ni Wilfred ang nangyari. Ano, sino ang gumawa niyan? Paano nagawang suwayin kanila? Gulat na sigaw ng ama niyang si Donald. Ito po ang dukhang si Leon Wolf. Ipinatawag ko si Ginoong Fred upang gumanti ngunit tumanggi siya at sinabing napakalakas daw nito, sagot ni Wilfred na puno ng pagtatampo. Sandali lang, Leon Wolf ba ang pangalan niya? Halos mahulog ang telepono mula sa kamay ni Donald sa gulat. Opo, si Ginoong Fred ang nagsabi ng pangalan niya. Bakit po, ano ang problema? Biglang kinabahan si Wilfred. Napakalaki ng kapahamakan mo. Napakabihirang tao ni Leon Wolf, na pati si Jared West ay sumuko na lamang at lumuhad pa upang humingi ng tawad. Gusto mo bang mamatay? Ano? Para bang tinamaan ng kidlat si Wilfred at nanigas ang buong katawan sa gulat. Isa ang pamilyang West sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Springfield City at mas mataas pa ang katayuan nila kaysa sa kanila. Wala silang laban dito. Dad, ano po ang gagawin ko? Namutla na parang bangkay ang buong mukha ni Wilfred. Wilfred, nakita ko lamang ng minsan si Leon Wolf ngunit batay sa aming pagkikita, hindi siya tila malupit o walang puso. Lumuhad ka agad at humingi ng tawad sa kanya ngayon din. Kung magiging tapat ka, sapat na tiyak na magpapakita rin ng awa ang isang napakalakas na tulad niya, sabi ni Donald habang pilit na pinapanatili ang kanyang katahimikan sa kabila ng matinding pag-aalala na bumabagabag sa kanya. Sige po, ibinaba ni Wilfred ang telepono habang nanginginig ang kanyang mga binti sa takot. Nawala na ang lahat ng kayabangan at pagmamataas na ipinakita niya ilang sandali pa lamang ang nakalipas. Labis na nagtaka ang mga nakapanood. Kakaiba naman, bakit hindi na ipinag-uutos ni Ginoong Javner na sugurin si Leon? Sino ang nakakaalam? Baka may tinawagan siyang makapangyarihang kakilala sa gobyerno upang tuluyang wakasan ang taong iyon. Mukhang tama nga iyon. Nagpapalitan ng tingin ang mga tao na puno ng pagdududa at pagtataka, habang sinusubukang hulaan ang ginawa ni Wilfred. Karamihan sa kanila ay kumbinsido na tumawag ito sa mga awtoridad tulad ng pulis upang ayusin ang lahat, at hindi sila maparusahan sa anumang mangyari kay Leon. Ngunit hindi kasing positibo ni Wilfred ang iniisip ng mga nakapanood.
Namumutla ang buong mukha nito habang dahan-daang lumalapit kay Leon. Nang makarating sa harap ni Leon ay biglang nanghina ang kanyang mga binti at sa gulat at pagkamangha ng lahat ay lumuhad siya sa harap nito. Paano nagawa iyan? Labis na nagulat si Ariel, gayon din sina Maisie at Ginoong Grover. Lahat ng nasa loob ay nabigla. Walang sino man ang mag-aakala na si Wilfred Javner na tagapagmana ng Acme Corp ay luluhod at hihingi ng tawad kay Leon Wolf. Ano ba talagang nangyayari? Nagkatinginan ang lahat na puno ng pagkalito. Mahal ko, ano bang ginagawa mo? Bakit ka luluhod sa harap ng taong iyon? Matapos ang ilang sandali ng katahimikan ay agad na sinubukan ni Maisie na itayo si Wilfred. Tumahimik ka, sigaw ni Wilfred sabay sampal sa kanyang pisngi. Bakit mo ako sinampal? Naiiyak na tanong ni Maisie habang hawak ang kanyang namumulang mukha sa labis na pagkalito. Sinampal kita dahil nararapat lang iyan sa iyo. Lumuhad ka at humingi rin ng tawad kay Ginoong Wolf. Inis na sabi ni Wilfred habang namumuo ang matinding galit sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa kainggitan at kapusukan ni Maisie ay hindi sana sila magkakasalubong ni Leon Wolf. Ako pa ang luluhod sa kanya. Hindi yan mangyayari, hindi makapaniwala si Maisie sa narinig. Huling beses na kitang tatanungin, luluhod ka ba o hindi, matigas na sabi ni Wilfred habang nagliliyab ang galit sa kanyang mga mata. Sige, gagawin ko na iyon. Labis na natakot si Maisie sa nakitang galit sa mga mata ni Wilfred. Isa lamang siyang lihim na kasintahan at umaasa pa rin rito para sa kanyang mga pangangailangan, kaya hindi siya makatanggi sa anumang utos nito. Pilit niyang nilunok ang matinding hiya at dahan-dahang lumuhad sa harap ni Leon. Kayo rin, lumuhad kayo, tumingin si Wilfred kina Ginoong Fred at sa iba pang mga bantay. Sabay-sabay silang lumuhad, isang kakaibang tanawin na makita ang napakaraming tao na nakaluhod sa harap ng iisang lalaki. Tiyak na nababaliw na si Ginoong Javner, gulat na sabi ng mga nakapanood habang nanlalaki ang kanilang mga mata. Ano ba talagang nangyayari, Leon? Bakit silang lahat ay lumuluhod sa iyo? Nagtatakang tanong ni Ariel. Sino ang nakakaalam kung ano ang tumatakbo sa isip nila? Nagkibit balikat si Leon. Hindi rin niya maunawaan kung bakit ang taong galit na galit sa kanya ilang sandali pa lamang ay biglang nagbago. Para naman kina Ginoong Fred at sa iba pa ay wala siyang pakialam sa kanila. Hindi niya naaalala si Ginoong Fred kaya hindi niya alam na nagsimula ang lahat dahil nakilala siya nito mula sa kanilang nakaraang pagkikita ilang araw na ang nakalipas. Ginoong Wolf, hindi ko nakilala ang inyong halaga kahit na nasa harap ko na kayo, at taos puso akong humihingi ng paumanhin sa aking nagawang paglapastangan sa inyo. Patawarin ninyo po ako sa aking kapusukan, pakiusap ni Wilfred. Ano iyan? Hindi ba't sabi mo kanina ay gusto mo akong pilayin? Bakit biglang nagbago ang isip mo ng ganoon kabilas? Itinaas ni Leon ang kanyang kilay na tila nagtataka, bagaman sa totoo lang ay nahuhulaan na niya na malamang ay nalaman na nito ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, kaya biglang nagbago ang kanyang ugali. Hinding-hindi ko po magagawang gawin iyon. Ang tanging nagtulak sa akin noon ay ang aking kayabangan at wala po akong masamang hangarin. Patawad po, talaga, nanginginig na sa takot si Wilfred habang pinapawisan ng malagkit. Ikinagat niya ang kanyang labi at sinampal ang sarili ng paulit-ulit upang patunayan ang kanyang sinseridad kay Leon. Nagkagulo at nagbulungan ang mga nakapanood. Sino ba talaga ang lalaking ito? Hindi ako makapaniwala na ganito katakot si Ginoong Javner sa kanya, kaya lumuhad at sinampal pa ang sarili upang magmakaawa. Baka mas makapangyarihan pa siya kaysa sa buong pamilyang Javner. Mukhang tama nga iyan. Masyado natin siyang minaliit. Lahat sila ay nakatingin kay Leon na puno ng pagkamangha at paggalang. Ngayong nakita na nila ang nangyari, na-realize na nila na ang lalaking nakatayo sa harap nila ay may taglay na kapangyarihang hindi nila maipaliwanag. Kung hindi ay hindi matatakot ng ganoon si Wilfred. Pati sina Maisie at Ginoong Grover ay nagsimula na ring umintindi. Hindi inakala ni Maisie na ang taong mukhang dukha at marungis na sumasakay lamang sa motorsiklo ay mas makapangyarihan pa pala kaysa sa pamilyang Javner. Namutla ang buong mukha niya at sandaling hindi niya alam ang gagawin. Agad ding lumuhad si Ginoong Grover nang makabawi siya ng sarili. Ginoong Wolf, hindi ko po sinasadyang suwayin kayo kanina. Tanggapin ninyo po ang aking taos pusong paumanhin, nanginginig na sabi nito.
Kahit hindi naman siya ang direktang nakipag-away kay Leon, hinayaan niyang saktan siya ng kanyang mga tauhan. Ngayong nakita na niya kung gaano kahalaga at kapangyarihan si Leon, labis siyang natatakot sa parusang maaaring matanggap. Maisie, humingi ka na rin ng paumanhin kay Ginoong Wolf sa iyong pagkakamali, mariing sabi ni Wilfred sabay tingin ng malalim dito. Opo, inaamin ko po at tinatanggap ang lahat ng aking nagawang kabastusan kanina, Ginoong Wolf. Patawad po talaga, nanginginig na sa takot si Maisie. Noong pinilit siya ni Wilfred na lumuhad, labis siyang nahiya, ngunit ngayon ay naintindihan na niya na hindi niya kayang kalabanan si Leon. Isa lamang siyang kasintahan ni Wilfred at hindi siya maaaring sumuwi sa taong kahit si Wilfred ay hindi rin kayang suwiin. Tumahimik si Leon habang nakatingin sa kanila. Habang tumatahimik lalo si Leon, lalo namang natatakot sina Wilfred at ang iba pa. Takot silang hindi sila pagbigyan ni Leon at iniisip na nila kung paano sila parurusahan. Humingi rin kayo ng paumanhin sa kaibigan ko, at sa babaeng iyon na si Shirley, mahinahong sabi ni Leon. Opo. Agad na humarap sina Wilfred at ang iba pa kina Ariel at Shirley. Paulit-ulit silang humingi ng tawad at nagmakaawa. Hindi alam ang gagawin ni Shirley dahil isa pa lamang siyang estudyante at hindi pa nakakaranas ng ganitong pangyayari. Si Ariel naman ay nakaranas na ng maraming pagsubok kaya agad din siyang kumalma. Nawala na rin ang kanyang galit nang makita niyang tapat sila sa kanilang paghingi ng tawad. Nang makita niyang hindi na rin itutuloy pa ni Ariel at Shirley ang usapin, ay hindi na rin nagpilit si Leon. Mabuti na lang at pinatawad ko kayo ngayon. Ngunit kung maulit pa ito sa ibang pagkakataon, wala na kayong pangalawang pagkakataon. Malamig ang tono ni Leon habang sinasabi ito. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Nangangako kaming hindi na ito mauulit pa. Matapos marinig iyon ay dahan-dahan na ring tumayo sina Wilfred at ang iba pa. Sa puntong iyon ay basang-basa na ng malamig na pawis ang kanilang likuran. Si Wilfred ang pinaka-nag-aalala sa kanilang lahat dahil narinig niya mula sa kanyang ama na noong nakasalubong ni Jared si Leon ay hindi lamang ito lumuhad upang humingi ng tawad, kundi pinili pa nito ang sarili nitong braso bilang kabayaran. Isang himala na hindi inutusan ni Leon na gawin iyon at pinatawad na sila agad. Hindi alam ni Wilfred na pinatawad lang sila ni Leon dahil ordinaryong tao lamang ito at hindi mandirigma. Bukod pa roon, maaga silang humingi ng tawad kaya ayaw gamitin ni Leon ang kanyang lakas upang ipilit ang sarili. Bukod pa roon, bayaran ninyo na rin ang sahod ni Binibining Shirley ngayon din. At dahil sinampal siya ng walang dahilan ay bigyan ninyo rin siya ng kabayaran, diretsahang sabi ni Leon. Opo, sandali lamang po, sagot ni Ginoong Grover. Agad siyang kumuha sa likuran at naglabas ng makapal na pera. Kahit nakapos sa pera ay may prinsipyo si Shirley. Kinuha lamang niya ang katumbas ng kanyang sahod na halos $150 at tumanggi na tumanggap ng higit pa. Para naman sa naging sampal ay kumuha lamang siya ng kaunting halaga para sa kanyang gamutan. Labis na humanga ang lahat sa kabutihang asal ng dalaga. Matapos ay sabay na umalis sina Leon at Ariel, at kalaunan ay umuwi na rin si Shirley matapos ang kanyang trabaho. Napabuntong hininga sina Wilfred at ang iba pa nang makitang paalis na si Leon na parang nabunutin ng tinak sa lalamunan. Mahal ko, sino ba talaga ang lalaking iyon? Mula ba siya sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Springfield City? Tanong ni Maisie na namumutla. Dahil napakayaman at makapangyarihan ng pamilya nila Wilfred, ang katotohanang natakot ito ng ganoon ay nangangahulugang mas mataas pa ang antas ng lalaking iyon kaysa sa kanila. Ganoon din ang nasa isip ni Ginoong Grover. Hindi ko alam, at sa totoo lang ay hindi ko rin kilala kung sino siya. Ngunit sinabi ng ama ko na ilang araw na ang nakalipas ay nakabangga siya ni Jared West. Hindi lamang ito lumuhad kundi pinili pa nito ang sarili nitong braso bilang kabayaran. Isang himala na nakaligtas pa tayo ng buhay, sabi ni Wilfred na nanginginig pa rin. Ano, ibig sabihin niyan ay mas malakas pa siya kaysa sa mga pangunahing pamilya? Gulat na tanong ni Maisie at Ginoong Grover. Akala nila ay iba ang kalagayan, kaya hindi nila maunawaan kung bakit ganoon na lamang ang takot ni Wilfred. Tama nga iyan. Maisie, sabihin ko na sa iyo naging mapalad tayo na nakaligtas tayo sa pangyayaring iyon. Opo, naiintindihan ko na, nanginginig na sagot ni Maisie ngunit hindi na tumutol.
Sa labas ng kapehan ay tumakbo si Shirley upang habulin sila. Sandali lamang po, tawag nito. Bakit, ano ang kailangan mo, Shirley? Nagtatakang tanong ni Leon at Ariel nang lumingon sila. Gusto ko lang po sanang magpasalamat sa inyong tulong kanina. Kabanata 775. Labis na nagpasalamat si Shirley sa kanilang tulong at yumuko bilang paggalang at pagtanaw ng utang na loob. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Tama lang na tumulong, nakangiting sabi ni Leon. Hindi niya inasahang hahabulin pa sila ni Shirley upang magpasalamat. Tanggapin niyo po sana. Gusto ko talagang masakliya ng tulong ninyo. Yayayain ko po sana kayong magtanghalian bukas bilang pasasalamat. May oras po ba kayo? Nahihiyang tanong ni Shirley habang umaasa sa sagot nila. Hindi na kailangan, umiling si Leon. Alam niyang mahirap ngunit masipag na estudyante si Shirley at ayaw niyang gastusin ito ang pinaghirapan niyang pera para sa kanila. Ngunit, hindi tumigil si Shirley. Shirley, hindi mo na kailangang gawin iyon. May pupuntahan pa kami, kaya baka sa ibang pagkakataon na lang tayo kumain, nakangiting pakiusap ni Ariel. Humanga siya sa prinsipyo at kabutihan ng dalaga at labis na naawa rito. Sige po, medyo nadismaya si Shirley. Shirley, ito ang aking card. Kung may kailangan ka o may maitutulong ako sa iyo sa hinaharap, tumawag ka lang sa akin. Matapos mag-isip sandali ay ibinigay na rin ni Ariel ang kanyang contact. Salamat po, inilagay ni Shirley ang card at ngumiti. Ngayong nakuha na niya ang numero ni Ariel, alam niyang may pagkakataon pa rin siyang makausap sila at maimbitahan sa pagkain. Nawala ang kanyang pagkadismaya at napalitan ng ngiti. Paalam po. Hanggang sa muli, paalam ni Shirley at umalis na. Matapos panoorin ang papalayong figure ni Shirley ay lumingon si Ariel kay Leon na may kakaibang tingin. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan, Ariel? May dumi ba sa mukha ko? Hinawakan ni Leon ang kanyang mukha nang nagtataka. Leon, nagtataka lang ako kung paano nagawang lumuhod at humingi ng tawad sa iyo ng makapangyarihang Ginoong Javner, gayong isa ka lamang ulilang walang yaman o pangalan. Ano ba talagang nangyayari sa iyo? Hindi makapaniwalang tanong ni Ariel habang naaalala ang mga pangyayari. Bago umalis si Leon sa Elegante Group ay matagal silang nagkasama, kaya akala niya ay kilalang kilala na niya ito. Ngunit ngayong ilang buwan silang hindi nagkikita ay bigla niyang napagtanto na nagbago na si Leon, at tila hindi na niya ito kilala. Nagkaroon kami ng alitan ng pinuno ng Acme Corp noong nakaraang mga araw at pinarusahan ko siya sa kanyang mga maling nagawa. Gulat na napasinghap si Ariel. Alam niyang magaling lumaban si Leon kaya hindi na siya magugulat kung kaya nitong talunin ang mga bantay. Ngunit may pakiramdam siya na hindi lang iyon ang totoo, ngunit hindi niya maipaliwanag kung ano pa ang kulang. Kahit gaano ka man kagaling lumaban, Leon, sa panahon ngayon ay hindi sapat ang lakas ng katawan. Mag-ingat ka palagi at huwag mong hayaang magdulot ito ng kapahamakan sa iyo, seryosong paalala ni Ariel. Huwag kang mag-alala. Alam ko naman ang aking ginagawa at kayang-kaya ko naman ito, nakangiting sagot ni Leon. Sige na nga, huwag ka nang masyadong magyabang. Hindi ba't sinabi mong balak mong bilhin ang Elegante Group? Kung kaya mong sabihin ay dapat mo ring tuparin. Ibigay mo ang pera at doon lang ako maniniwala sa iyo. Tinitigan siya ni Ariel nang may pagdududa. Kilalang kilala niya ang kalagayan ni Leon, kaya alam niyang hindi nito kayang ibigay ang $650 milyong. Tila imposible iyon. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya at magbibigay ako ng sagot sa iyo bago matapos ang bukas. Bumantong hininga na lamang si Leon. Sige, hihintayin ko iyon. Ngunit sabihin ko na sa iyo, kung hindi mo makukuha ang pera para bilhin ang kumpanya ay kailangan mong pangakuan na tutulungan mo akong kumbansihin si Iris na baguhin ang kanyang isip. Tila may ibang plano si Ariel. Sa totoo lang ay hindi siya umaasa na mabibili ni Leon ang kumpanya. Ang tanging hangad niya ay tulungan siya nitong kausapin si Iris, at kung magtatagumpay man ito o hindi ay ibang usapin na iyon sa ibang panahon. Pagkatapos ay umalis na sila sa kapehan at nagtungo na sa kani-kanilang tahanan. Sa mansyon ng mga Shear, nakita ni Leon si Cynthia sa silid pagsasanay sa likod bahay. Sa sandaling iyon ay nakasuot ito ng kulay rosas na damit sports na humuhubog sa kanyang magandang katawan. Isama pa ang kanyang matatalim na katangian at banayad na kilos ay tila isang diyosa noong unang panahon na nabuhay muli.
May kakaibang naramdaman si Leon habang nakatingin sa napakagandang babae sa harap niya. Isa rin naman siyang tao na may damdamin. Mula noong tumira siya sa pamilyang Shear ay lagi silang magkasama at lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Bukod pa roon ay isa si Cynthia sa 4 na pinakamaganda sa lungsod at bilang lalaki ay hindi may iwasang humanga rito. Hindi niya namamali na unti-unti na rin siyang nahuhulog kay Cynthia, ngunit sa kabila nito ay alam niyang si Iris pa rin ang kanyang tunay na minamahal. Ano man ang mangyari ay hinding-hindi mapapalitan ni Cynthia si Iris. Bakit ka narito, Leon? Ngumiti si Cynthia nang maramdaman ang tingin nito. Itinigil niya ang kanyang pagsasanay at lumapit dito. Cynthia, kailangan ko ng tulong mo. Medyo nag-alinlangan pa na sabi ni Leon. Ano iyon? Nagtatakang tanong ni Cynthia. Nabalitaan ko na balak ng ibenta ni Iris ang Elegante Group at nais ko sana itong bilhin mula sa kanya. Ano? Gulat na gulat si Cynthia. Nag-isip muna siya sandali bago naintindihan ang tunay na layunin ni Leon. Napakunot ang kanyang noo at hindi nasiyahan. Patawad. Hindi ko pa rin talaga makalimutan si Iris. Nahihiyang sagot ni Leon. Alam niyang may pagtingin sa kanya si Cynthia. Ikaw, nainis si Cynthia ngunit alam din niyang wala siyang magagawa rito. Alam mo naman na hindi pa ganun katatag ang kalagayan ng Synth Ion Group at wala tayong kakayahang ibigay ang halagang iyon para lamang bilhin ang kumpanya. Halatang naiinggit at hindi nasiyahan si Cynthia. Alam ko, kaya nga hihilingin sana kita na tulungan akong makahiram ng $650 milyong kay Elder Shear. Nahihiyang sabi ni Leon. Ngayong nasangkot na ang pamilyang Shear sa pagpapabagsak sa pamilyang Young ay alam niyang hinding-hindi papayag si Benedict na ipahiram sa kanya ang pera para tulungan sina Iris. Imposible iyan. Magkaribal kami ni Iris kaya paano kita matutulungan dito? Malungkot at mariing tumanggi si Cynthia sa hiling ni Leon. Cynthia, huwag ka munang tumanggi agad. Isipin mo na lang na pabor ito sa akin. Alam kong hindi maliit na halaga ang $650 milyon, ngunit handa kong isanla ang aking bahagi sa Synth Ion Group bilang panigurado sa utang na ito. Sa darating na panahon kapag maayos na ang takbo ng kumpanya ay babayaran ko ito ng may interes, tapat na sabi ni Leon. Nababaliw ka na ba? Ang Synth Ion Group ang pundasyon mo, pinalayas ka ni na Iris at ng pamilyang Young, ngunit ngayon ay handa mong isakripisyo ang lahat ng iyong pinaghirapan para tulungan sila. Gaano ka ba katanga? Labis na nagalit si Cynthia. Hindi ako tanga. Ayaw ko lang magkaroon ng pagsisisi sa huli, bamantong hininga na lamang si Leon. Ang dahilan kung bakit nais niyang bilhin ang Elegante Group ay una upang tulungan si Iris, at pangalawa dahil naroon ang napakaraming alaala nilang dalawa at ayaw niyang mapunta ito sa ibang tao. Kaya anuman ang naging trato sa kanya ni Iris, ang nais lamang niya ay maging malinis ang kanyang konsensya. Talagang sasakit ang dibdib ko sa iyo. Galit na sabi ni Cynthia. Ngunit sa kabila nito ay hindi niya maiwasang mainggit. Naiinggit siya na hanggang ngayon ay hawak pa rin ni Iris ang puso ni Leon. Sana ay ganun din niya ako kamahal. Cynthia, tutulungan mo ba ako? Muling pakiusap ni Leon. Sige na, tutulungan na kita. Napilitan na ring sumang-ayon si Cynthia. Alam niyang ang pagkawala kay Iris ay isa sa pinakamalaking pagsisisi ni Leon. Kung pipigilan pa niya ito, baka lalo lamang itong maghangad na makasama si Iris. Talaga ba? Napakabuti niyan. Maraming salamat, Cynthia. Tuwang-tuwa na niyakap ni Leon si Cynthia. Huwag mo akong pasalamatan. Siguro ay kasing tanga na rin kita at ayaw ko ring magkaroon ng pagsisisi sa huli. May kakaibang ekspresyong sagot ni Cynthia. Kung handa siyang magsakripisyo ng ganoon para kay Iris, bakit hindi niya ito magawa para sa kanya? Siguro yan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Cynthia, patawad, binitawan ni Leon si Cynthia. Naantig siya sa kabutihan nito, ngunit lalo rin siyang nakaramdam ng hiya sa nararamdaman nito para sa kanya. Huwag kang mag-alala, ito ang sarili kong desisyon. Nginitian siya nito, naniniwala siyang unti-unti na niyang binubuksan ang puso ni Leon sa kanya at sa paglipas ng panahon ay makakalimutan din ito si Iris at tatanggapin ang kanyang pagmamahal. Pupuntahan ko na ngayon si Lolo upang hilingin na ipahiram ka ng $650 milyong. Tungkol naman sa pagsasangla ng iyong bahagi sa kumpanya, sa tingin ko ay hindi na kailangan lalo na't napakalapit mo na sa aming pamilya.
May halong panunukso na sabi ni Cynthia. Hindi maaari. Ipinipilit ko talagang isanla ang aking bahagi upang hindi na rin kayo mahirapan. Matigas na paninindigan ni Leon. Sige na nga, sa wakas ay pumayag na rin si Cynthia matapos mag-alinlangan. Nahanap ni Cynthia ang kanyang lolo at matapos ang mahabang pakiusap kasama na rin ang pangako ni Leon ay pumayag na rin ang pamilyang Shear. Bukod pa rito, nakakuha rin si Leon ng $130 milyong mula sa pondo ng Synth-Ion Group. Sa kabuuan ay umabot ito sa $780 milyon, sapat na upang bilhin ang Elegante Group. Kinaumagahan ay umambon at dahil sa masamang panahon ay hindi lumabas ng bahay si Ariel. Sa halip ay naghintay na lamang siya ng balita mula kay Leon. Siyempre ay hindi siya umaasang matutupad ni Leon ang pangako nito. Higit sa lahat ay naghihintay lamang siya na aminin nitong natalo siya at tulungan siyang kumbansihin si Iris. Naghintay siya buong umaga at nang magsimula na siyang mawalan ng pasensya ay tumawag na rin si Leon. Inimbitahan siya nito sa isang mamahaling restoran malapit sa sentro ng lungsod. Pagdating ni Ariel ay naroon na si Leon at nakaupo na naghihintay. Ano iyan, Leon? Aaminin mo na bang hindi mo nakuha ang pera at talo ka na? Pabirong sabi ni Ariel habang nauupo sa harap nito. Saan mo naman nakuha iyan? Nakuha ko na ang $780 milyong. Sapat na ba ito para bilhin ang Elegante Group? Nakangiting sagot ni Leon. Sa totoo lang ay halos $570 milyon lamang ang halaga ng kumpanya, at ibinahagi naman ni Ariel kahapon na ibinebenta ito ni Iris sa halagang $650 milyon. Naghanda na lamang siya ng higit pa upang may magamit pa ring tulong kay Iris ng palihim. $780 milyon. Alam ko na ang ginagawa mo kaya huwag mo na akong lokohin. Naiiling na sabi ni Ariel. Hindi siya makapaniwala na sa loob lamang ng isang araw ay nakapag-ipon si Leon ng ganoong kalaking halaga. Mangmang lamang siya kung maniniwala rito. Hindi kita niloloko. Ito ang resibo mula sa bangko. Ibigay mo sa akin ang account ng kumpanya at ililipat ko na agad ang pera. Inilabas ni Leon ang papel at inilagay sa harap ni Ariel. Paano ito naging posible? Hindi makapaniwala si Ariel sa kanyang nakikita. Hindi niya inakala na ang taong walang-wala ay makakakuha ng ganoong kalaking halaga sa loob lamang ng gabi. Tunay na hindi ka panipaniwala. Makalipas ang ilang sandali ay nakabawi na rin siya at tinitigan si Leon na tila hindi na ito kilala. Leon, sabihin mo nga sa akin, paano mo nagawa iyan? May mga paraan naman ako. Ngumiti si Leon. Dahil maraming sangkot na bagay ay ayaw na niyang magpaliwanag pa. Huwag mo akong bilhin sa ganyang paraan. Hinala ko ay naging alalay ka na ng isang mayaman, hindi ba? Tanong ni Ariel. Ano ba ang sinasabi mo? Akala mo ba gagawin ko iyon? Natatawang tanong ni Leon. Oo naman. Kung hindi paano biglang magkakaroon ng ganoong kalaking pera ang isang katulad mo? Tumango si Ariel. Baka naman kahit sinong babae ay hindi ka titingnan ngunit may isang mayaman at may magandang panlasa na tumingin sa iyo at inalagaan ka. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sige na, itigil mo na ang mga haka-haka mo. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Matapos akong paalisan sa Elegante Group ay nagtayo ako ng bagong kumpanya na tinawag na Synth-Ion Group, at maayos naman ang takbo nito nitong mga nakaraang araw. Nang makita niyang determinado talagang malaman ang katotohanan ay nagpasya na ring sabihin ito ni Leon, ngunit bago pa siya makatapos ay sinagot na siya ni Ariel. Ikaw ang nagtayo ng kumpanya. Huwag mo akong lokohin. Wala ka namang pera o kakilala kaya paano mo iyan nagagawa? May pagdududang sabi ni Ariel. Bilang isa sa namumuno sa Elegante Group ay pamilyar siya sa mundo ng negosyo, ngunit dahil hindi pa naman masyadong kilala ang Synth-Ion Group ay hindi pa niya ito naririnig at hindi niya alam na si Leon pala ang tunay na namumuno rito. Akala niya ay nagmamayabang lamang ito. Hindi kita niloloko at totoo ang sinasabi ko. May kasama akong nagpatayo nito. Sila ang nag-aasikaso sa pondo at ako naman ang namamahala sa teknikal na aspeto. Paliwanag ni Leon. Hindi niya binanggit na si Cynthia ang kanyang kasama upang hindi magkamali ng akala si Ariel na inalagaan lang siya nito. Naintindihan na ni Ariel.
Alam niyang si Leon ang nag-isip ng mga produktong pampaganda ng kumpanya noon. Kahit walang pag-aari ay matalino at may kakayahan naman talaga si Leon, kaya hindi na siya nagulat na nakahanap ito ng kasama na nagtiwala sa kanyang galing. Ngunit kahit pa nagtayo kayo ng kumpanya ay nagsisimula pa lamang iyan, kaya paano ka nakapaglabas ng $780 milyong? Bukod pa roon ay hindi ko akalaing papayag ang kasama mo rito. Nagtatakang tanong ni Ariel. Sa tingin niya ay nagsisimula pa lamang ang kumpanya kaya imposibleng makapaglabas si Leon ng ganoong kalaking halaga. Isinanla ko ang lahat ng aking bahagi at humiram ako, sagot ni Leon. Ano, ikaw? Agad na naintindihan ni Ariel at tumahimik sandali. Kahit hindi niya alam kung saan humiram ay alam niyang may napakalaking halaga at pagsisikap na inilaan si Leon para makuha ang perang iyon. Bakit ano ang nararamdaman mo, Ariel? Tanong ni Leon nang mapansin niyang may mali rito. Wala, bamantong hininga na lamang si Ariel. Alam niyang bilang taong walang hawak na yaman ay napakalaking bagay na nagawa na nito. Tinaraydor siya ng pamilyang Yang at pinalayas sa sariling tahanan, ngunit sa kabila noon ay hindi siya sumuko at ngayon ay isinasakripisyo pa niya ang lahat para tulungan si Iris. Iris, hindi ko maintindihan kung paano mo nagawang bitawan ang isang lalaking handang ibigay ang lahat para sa iyo. Sa isip-isip ni Ariel. Labis siyang nalungkot dahil mahal niya rin si Leon at sana ay kahit kaunti man lang ay suklian din siya nito gaya ng pagmamahal nito kay Iris. Ariel, pag-usapan na natin ang mga detalye. Plano kong gamitin ang $780 milyon para bilhin ang Elegante Group. Anong tingin mo rito? Kabanata 780. Sige, plano sanang ibenta ni Iris ang Elegante Group sa halagang $650 milyon, kaya hindi mo kailangang maglabas ng ganoon kalaking halaga. Inamin ni Ariel. Ayos lang iyon. Ipinipilit ko talagang ibigay ang $780 milyon. Sa tingin ko ay nararapat lamang ito sa kakayahan at halaga ng kumpanya. Mahinahong sagot ni Leon. Ikaw, natigilan si Ariel. Ilang taon na siyang nagtatrabaho sa larangang ito at ngayon lang siya nakakita ng taong hindi humihingi ng bawas o negosasyon, kundi kusang nagpapataas pa ng halaga ng binibili. Ngunit nang mag-isip ay naintindihan din niya na ito ang paraan ni Leon upang tulungan si Iris. Ariel, may isa pa akong hihilingin sa iyo. Sana ay ikaw na ang bahala sa lahat ng proseso at transaksyon ng pagbili. Ayaw ko sanang malaman ni Iris na ako ang bumili ng kumpanya. Nag-aalalang sabi ni Leon. Dahil may malubhang karamdaman si Albert at hindi man lang humingi ng tulong si Iris ay malinaw na ang pamilyang Yang ay nais nang lumayo sa kanya. Bukod pa roon, dahil malapit na siya sa pamilyang Shear ay baka magdulot pa ito ng hindi magandang pangyayari kapag nalaman nila ang totoo. Kaya mas mabuti na lamang natulungan niya si Iris nang hindi nito nalalaman. Paano ko magagawa iyon? Paano mapupunta sa iyo ang mga bahagi ng kumpanya kung ayaw mong magpakilala? Nagulat si Ariel sa kakaibang hiling ni Leon. Hindi mo kailangang ibigay sa akin ang mga ito. Nais ko sanang sa iyo na mapunta lahat. Nakangiting sabi ni Leon. Ano, tama ba ang naririnig ko? Daan-daang $1 milyong ang halaga ng mga ito. Paano mo nasabing ibibigay mo na lang sa akin? Hindi ka ba natatakot na baka samantalahin ko lang ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Ariel. Marami na siyang nakitang magkakaibigan o magkakamag-anak na nag-aaway dahil sa pera, ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na may ibibigay sa kanya ng ganoong kalaking halaga, kahit hindi naman sila magkadugo. Tila ba nawawala na sa isip niya kung ano ang tamang gawin? Hindi ako natatakot. Magkaibigan tayo at nagtitiwala ako sa iyo. Ngumiti si Leon. Dahil hindi siya maaaring maging opisyal na namumuno sa harap ng lahat, ay masaya na siyang ibigay na lamang kay Ariel ang lahat. Alam niyang tapat at mapagkakatiwalaan ito at hinding-hindi siya tatraidoran dahil lamang sa salapi. Bukod pa roon, kung may masamang balak man ito ay hindi na sana siya nito tinulungan noon pa man. Ang pagtulong pa nito ngayon ay patunay na tapat talaga siyang kaibigan. Maraming salamat, napuno ng tuwa at init ang puso ni Ariel. Si Leon ang taong mahal niya kaya labis siyang nasiyahan sa tiwalang ipinakita nito. Ngunit bigla siyang napaisip na may mali. Sandali lang binibili mo ang kumpanya ngunit ayaw mo namang kunin ang mga bahagi nito. Ano ba talaga ang balak mo? Nagtatakang tanong niya.
Napakalaki pa ng pag-asenso ng Elegante Group at kung bibilhin ito ni Leon ay malaki ang maaaring maging kita nito. Akala niya noong una ay para na rin sa kanya ang pagbili nito, ngunit ngayon ay tila wala naman talaga siyang balak makinabang dito. Ang Elegante Group ay bunga ng pawis at pagod ni Iris. Paano ko hahayaan na makuha ng iba ang lahat ng kanyang pinaghirapan?